Gopala, Govinda Rama, Madana, Mohan. Namaum Vishnupadaya, Krishna Prastaya Bhutale, Shrimati Siddhasarupananda Paramahamsa iti namine, Bhajashi Krishna Chaitanya, Prabhu Nityananda, Shadvaita Gadadhara, Shivasadi Gaur Bhakta Vrinda, Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama, Ram Rama Hare Hare, Haribol. Ang tatalakayin ko po ngayon ay may pamagat na ang tatlong lubid ni Maya. Si Maya, ang material nature, ay ang nang iilusyon na energy ng Diyos. Sino mang anak ng Diyos, sino man sa atin ang tumanggi na gawin natin ang natural nating gampanin na magsilbi sa Diyos ay mapapailalim sa ilusyon ni Maya. Eternal po tayong spiritual na nilalang at eternal tayong tagapagsilbi ng Diyos. Ang Diyos po ang kataas-taasang Panginoon at lahat po tayo ay nakalaan na magsilbi, maglingkod, magmahal sa Diyos. Ang pagmamahal po ay nakabase sa kalayaan. Hindi po tayo pipilitin ng Diyos na siya ay mahalin, na siya ay pagsilbihan. Meron po tayong kalayaan na magsilbi sa Kanya o hindi magsilbi sa Kanya. Meron tayong kalayaan na magmahal o hindi magmahal sa Diyos. Meron tayong kalayaan na magpailalim. Dumepende sa Diyos. Yun po yung ating posisyon. So, pag pinili natin, ginamit natin yung ating limitadong kalayaan sa pagkakamali na hindi magsilbi sa Kanya, agad-agad tayo mapapailalim sa impluensya, sa kapangyarihan ng material nature. Ang material nature po ay galing din po sa Diyos. Lahat po ay galing sa Diyos. Ang material nature, ang siyang paglalagyan natin ng sino man na tatanggi gawin ang kanyang eternal na gawain na magmahal sa Diyos. Dahil po tayo ay eternal na tagapagsilbi ng Diyos, hindi tayo darating sa punto na tayo ay hindi magsisilbi sa Diyos. Akala natin, pwede tayong hindi magsilbi sa Diyos, hindi maglingkod sa Diyos, pero hindi po mangyayari. Dahil po, eternal tayong tagapagsilbi. Ang pagpapailalim natin sa impluensya ng material nature ay hindi direktahang pagsisilbi sa Diyos, subalit pagsisilbi pa rin sa Diyos. Kapag ang isang tao ay tumanggi na sumunod sa gobyerno
mapapailalim siya sa puwersa ng pulisya, ng mga pulis. Kaya, habang nasa ilalim siya ng kapangyarihan ng pulis, mga pulis, dahil po ang mga pulis ay galamay ng gobyerno, ang katumbas po nun ay ikaw ay sumusunod pa rin sa gobyerno. Sa pilitan kang susunod sa gobyerno, sa ayaw mo't sa gusto. Yung isa, direktang ang sumusunod sa gobyerno, yun ay ayon sa yung kagustuhan, kalooban. Ngayon, ayaw mo talaga ng kusang loob na sumunod. Ayaw mo sumunod sa batas. Ang maghahawak sa iyo ay yung ahensya ng gobyerno na yung mga pulisya. Kukulong ka o papatawang ka ng kaparasahan na ikaw ay obligado sa pilitan na susunod. Napipilitan ka sumunod. So, lagit-lagi, ikaw ay nasa ilalim ng gobyerno. Ganon din po sa malawakang gobyerno, sa supreme na gobyerno. Gobyerno ng Panginoong Diyos. Ang pinakapulisya niya ay yung material nature. Okay po, so, dahil po tayo ay ang real nating kalagayan ay nasa kaharian ng Diyos, doon sa spiritual world. Yun po ang lokasyon ng mga devotee ng Diyos. Ang mga naroon ay masayang nagsisilbi sa Diyos. Pag tumanggi tayo na magsilbi sa Diyos, pupunta tayo dito sa material nature. Ang mangyayari sa atin, makakalimutan natin ang ating spiritual na pagkatao. Matatakpan yung ating spiritual na karunungan. Ang mangyayari sa atin, akalain natin na tayo ay material din. Okay. At dahil po tayo ay eternal tayong aktibo. Okay. Buhay po tayo. Ang mangyayari po sa atin, tayo po ay gagawing abala. Maging abala tayo dito sa material na mundo. At ang pong ating pagkakaabalahan ay mga gawain na ayon sa kalakaran dito sa material na mundo. Ano yung kalakaran na yun? Ang kalakaran na yun ay nalilimutan natin ng Diyos. Hindi natin pinagsisilbihan ng Diyos. Ang pagsisilbihan natin ay yung sarili nating kagustuhan. Ayaw nating kumilala ng tunay na Panginoon, ng Supreme Enjoyer, na iinggit po tayo sa posisyon ng Diyos na tagapag-enjoy, tagapagtamasa, pinagsisilbihan. Gusto natin tayo maging peking tagapag-enjoy, peking Panginoon. So, dito sa mundo na ito, pananatilihan tayo ng material nature, pananatilihan tayo ni Maya, na busy tayo, abalang-abala tayo sa mga gawain na pangsarili natin. Hindi natin inaalala yung Diyos, hindi natin isinasaalang-alang, ito pang gawain na to ay kalugod-lugod sa Diyos o hindi. Kasi nga, gusto nating maging peking Panginoon. Gusto nating maging independent. Hiwalay sa Diyos.
Okay. So, habang narito tayo sa mundo na ito, may tinatawag na modes of material nature. Sa Sanskrit, ito ay tinatawag na guna. 3 gunas o 3 modes ng material nature. Ito ay modes o i-influensya sa atin, itutulak tayo, hihilahin tayo na gawin ito. Basta narito tayo, sino mang narito sa material world, na mayroong material na katawan, material na isipan, material na mentalidad, obligado tayong ma-impluensyahan, mahila, matangay ng modes of nature. At habang ito ay ating gagawin, habang tayo ay natatangay nito, nahihila nito, mananatili tayo sa impluensya nito. Matatangay tayo nito. So, kung ating susuriin, matatangay, mahila, matutulak, ibig sabihin, sumusunod tayo. Ibig sabihin, mas malakas sa atin ang puwersa ng material nature. So makita natin dito na tayo ay maliit lamang. Merong kumukontrol sa atin. Na wala tayong magawa kundi sumunod, magpatangay, magpahila, magpa-impluensya. Okay? So, itong modes of nature na to, ito ay nahati sa 3. Mode of goodness o mode ng kabutihan. Mode of passion o mode ng kapusukan. Mode of ignorance. Mode o katangian ng kamangmangan. Right. So, itong 3 na ito ay magpapanatili sa atin sa pagka-ilusyon. So, yung guna ay isang kahulugan ng salitang guna ay lubid. Ay lubid. Dahil sa pagsunod natin sa 3 gunas na ito, katangian ng kabutihan, katangian ng kapusukan, katangian ng kamangmangan, o impluensya ng kabutihan, impluensya ng kapusukan, impluensya ng kamangmangan. Sa sapilitang pag-impluensya nito sa atin, ito ang magpapanatili sa atin na tayo ay narito sa material dimension na ito. Na tayo ay patuloy na magkakaroon ng material na katawan, material na isipan, material na mentalidad, material na gawain, material na hangarin. So, meron pong verse, merong binitawang mensahe ang aking grandfather spiritual master na walang iba kung si Srila A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Ito po ay binitawan niya sa kanyang pagpapaliwanag sa text 14, chapter 7 ng Bhagavad Gita. Ayon sa kanyang mensahe, ang ibang kahulugan ng salitang guna ay lubid, na ang nakondisyon na espiritual na nilang ay mahigpit na nagagapos ng lubid ng ilusyon. Ulitin ko po. Ang ibang kahulugan ng salitang guna ay lubid. Ito ay para maunawaan
na ang nakondisyon na espiritual na nilalang ay mahigpit na nagagapos ng lubid ng ilusyon. Ang nakondisyon espiritual na nilalang ay mahigpit na nagagapos ng lubid ng ilusyon. Sa ating pag-iral dito sa mundo na ito, na tayo ay nahila, nadadala, natatangay, na-impluwensyahan ng modes of nature, tayo ay nasanay sa ganitong pamumuhay. Nakondisyon tayo sa ganitong pamumuhay. Na hindi na natin maalala yung ating spiritual na buhay, yung ating tunay na buhay. Sinasabi na para tayong tinalian sa kamay, sa braso, tinalian sa paa. Taling-tali tayo na napakahirap makaalpas, makawala sa ganitong pagkahumaling natin sa ganitong klase ng pamumuhay na sa impluensya ng material na mundong ito, sa impluensya ng modes of nature, sa impluensya ng kabutihan, material na kabutihan, sa impluensya ng material na kapusukan, sa impluensya ng material na kamangmangan. Ganito po ang sitwasyon natin sa impluensya ng material na kabutihan. Ang material na kabutihan ay yung ang impluensya sa atin ay gusto natin ng tahimik na kapaligiran. Gusto natin ng maayos na sitwasyon. Ayaw natin ng maingay. Gusto natin na relax-relax lang. Ayaw natin ng gahol na gahol. Gusto natin ng mapayapang sitwasyon. Okay. Maobserbahan po natin dito sa buhay natin sa mundo na ito, may mga tao na mahilig sa arts, sa philosophy, sa poetry, sa music po na tahimik, yung mga orkestra, ganun po ba? Gusto nilang ganung sitwasyon. So, attracted sila sa ganung kapaligiran, ganung vibes, sa ganung atmosphere. Inang hilig nila. Andun yung akala ng atraksyon, andun yung kanilang pagkahumaling. Diba? So, may mga lugar na katulad ng beach, yung kagubatan na tahimik, yung nakatanaw ka sa sunrise o sa sunset na payapa ang vibes. Yun ang tipo ng impluensya ng mode of goodness o mode ng kabutihan. So yung takbo ng isip ng isang tao sa ganitong impluensya ay kalmado, mapayapa. So nakapag-iisip siya ng malinaw. Nakakakita siya ng malinaw. Nakakadinig siya ng malinaw. Ang pang-amoy niya malinaw. So itong ganitong impluensya
ay yung isang tao ay andun yung oportunidad na magkaroon siya ng ng knowledge, karunungang material. Okay? So, meron siyang interest sa kaalaman, pagkaroon ng mga kaalaman na paano iayos yung kanyang material na pamumuhay. Kaya nangyayari, yung kanilang sitwasyon, dahil meron silang karunungan, naiangat nila ang kalidad. Ang resulta, nagiging maganda, masaya yung kanyang material na pamumuhay. Kasi nga, tahimik yung kanyang isipan, andun yung opportunity na makadevelop ng karunungan, nakakaayos siya ng kanyang material na sitwasyon. So, ang resulta ay kaligayahang material. Okay po. So, sa impluensya naman ng kapusukan na material, okay, ito po yung sitwasyon kung saan yung tao ay mapusok. Yan, kapusukan agresibo na mag-enjoy ng mga material na sitwasyon, material na bagay, material na kondisyon, material na relasyon. Andun yung gigil niya na mag-enjoy. Andun yung pagnanasa niya na mag-enjoy materially. In the first place, iniisip niya siya ay material. So, ang target niya ay mag-enjoy ng material. So, yung kanyang isipan ay punong-puno ng pagpaplano paano mag-enjoy. Okay. So, kumpara dun sa isang tao na nasa impluensya ng kabutihan, itong tao na nasa impluensya ng kapusukan ay hindi payapa. Ang laman ng paano mag-enjoy, paano mag-enjoy, paano mag-enjoy. Okay. So, sa ganitong impluensya, nagiging abala yung tao, okay, na magmasid saan ako mag-enjoy. Ano dapat kong gawin para mag-enjoy? Yeah. Let's say, yung pong yung attraction sa babae, lalaki, yan po ay impluensya ng mode of passion, mode ng kapusukan. So, andyan yung pagnanais na mag-enjoy ng relasyon sa opposite sex. So, pag nagsama na po ang dalawa, ang lalaki at babae, gusto magpaplano yan na paano mabigyan ng kasiyahan ng bawat isa. At pag nag-anak po, ay yun din ang iniisip, paano bigyan ng kasiyahan yung pamilya. So, ang dami na pong planong mangyayari. Magiging busy na siya. Ganon din, kasama na niya yung mga, pag nag-asawa na, may anak na, may pamilya na, may mga kaibigan na, paano mo rin paniligayan yung mga kaibigan mo o yung kinabilangan mo na komunidad. Diba? So, nagiging napupuno ng pagkaabala yung isang tao pag siya ay nasa impluensya nitong kapusukan na ito. Diba? So, sa sitwasyon din na ganito, gusto ng isang tao na may pamilya, may kaibigan, may community, gusto niya rin na magtayo ng sibilisasyon o ng komunidad o ng building o ng kalsada. Yeah. So, yan po ay tulak ng puwersa, impluensyang ng kapusukan.
So, lahat po ay nagnanais na maging maligaya. Pero ang material po, ang hinahanap po natin na kaligayahan, akala natin matatagpuan sa material, mabibigo po tayo. So, yung pong ang resulta ng mode o passion, yung impluensya ng kapusukan, ay miserableng kalagayan. Dahil mabibigo tayo na magkaroon ng katuparan yung hinahanap nating kaligayahan para sa sarili natin at para sa kapwa natin. Habang tayo nagpaplano ng mga kung ano-anong itatayo, kamukha po ay tatayo ng building o ng kalsada. Basta po merong hangad na mag-establish. Kasi po tatayo ng building o ng kalsada. Yung mga gumagawa niyan, hirap din po ng pinagdadaanan. Ang init-init, di ba? Nagpupuyat. Di ba? Kahit masakit na yung katawan, pilit pa rin magtatrabaho. So, yung mode of passion, ang dulot po niyan ay miserableng kalagayan. Kabiguan na maging maligaya at merong mental at physical na miseries. Samantalang sa mode of goodness po, ang dulot po ay material na kaligayahan. Okay po. Ngayon po, dadako naman tayo sa mode of ignorance. Kung yung tao na nasa mode of passion ay gising na gising, subalit siya ay abalang-abala sa kakaisip kung anong gagawin para mag-enjoy. At yung isa namang tao na nasa mode of goodness ay gising na gising din pero payapa naman. Ito pong nasa mode of ignorance ay tulog. halos may tulog o kaya ay may kamalayan pero mababaw yung kamalayan at gusto niya matulog. Wala nang kamalayan. Ay. Minsan may kamalayan kaunti, may oportunidad na gumala, kumilos, mag-endeavor pero ayaw niya, wala siyang gana. Gusto lang niya ay katulugan, tulog. Walang enthusiasm. Walang gana. So, ang nasa impluensya ng kamangmangan ay kawalan ng kamalayan, kawalan ng karunungan. Pag po sanang magagalit, yung po mga umiinom ng alak, nag-drugs, ayan po ay pagtatakip sa ating kamalayan. Mapapansin po natin na lumalabo yung ating kamalayan. Natatabunan yung ating kamalayan. So, yan po yung mga nasa impluensya ng puwersa, tulak ng nature na sige. Yongki lang, droga lang para matakban yung kamalayan. Ano yan? Tulak po yan ng material nature. So sa mode of ignorance, walang kamalayan, walang karunungan. Ang mode of ignorance. Mode of ignorance, tamang mangmang. Diba? Mode of passion, tamang mapusok. Mode of goodness, tamang mabuti. So, ang resulta ng papatangay tayo sa impluensya ng kamangmangan ay
kahangalan, pagkalimot, madness. Ayaw nating alamin ang tama. Gagawa't gagawa tayo, kikilos at kikilos tayo. Kung ano lang yung isip natin na gagawin na lang. Diba? Hindi iniintindi kung makasakit sa sarili mo o sa kapwa mo o sa kapaligiran. Hindi sumusunod. Walang sinusunod. Ayaw ng kaalaman. Ayaw ng regulasyon. Basta kung ano lang niisip niya. Papatangay lang sa bugso o sa tulak, sa kabig, sa impluensya ng nature. So, sa tatlong modes, okay, sa tatlong katangian na ito ng material nature, sa tatlong impluensya na ito ng material nature, ang pinaka hindi maganda ay yung tama ng kamangmangan. Umaga, ikaw na spiritual na nilalang, okay, ay sa mode of ignorance, matindi yung takip mo. Makapal yung takip mo. Para hindi mo makilala, maalala kung sino ka. Ito yung pinakamatindi yung takip. Okay? Sa mode of ignorance. Doon po sa mode of passion, natatakpan yung spirit soul na impluensya ng material. Pero, mas manipis ang takip kumpara doon sa mode of ignorance. Sa tao na nasa mode of ignorance. At yung nasa mode of goodness, may takip, pero manipis yung takip. Okay? May takip na impluensya ng material. At dahil ito ay ang tao na nasa mode of goodness o nasa tama o impluensya ng kabutihan, ay handun yung oportunidad na makakaroon ng karunungan, kaalaman. Okay. Ito ay magdadala. Pwedeng magdala. Kung gugustuhin ng isang spiritual na isang tao na nasa mode of goodness na umangat pa yung kanyang kaalaman papunta sa spiritual na karunungan. Mas madali niyang, andun yung tsansa, malaki niyang tsansa na maunawaan yung spiritual na karunungan. Spiritual na kaalaman. Kasi payapa yung kalagayan ng kanyang katawan, kanyang isipan, ang kanyang mentalidad. Madali siyang maka-absorb kung ano man yung kanyang pakikinggan o aalamin. Mas malinaw, mas klaro yung kanyang paningin, yung kanyang pandinig, kanyang pangamoy, okay, kanyang pandama. So kung siya ay makakatagpo ng devotee ng Diyos na mag-e-educate sa kanya tungkol sa kanyang spiritual na buhay, spiritual na pagkatao, siya, yung tao na nasa impluensya ng goodness, ang madali makakakuha, makakapture ng mensahe, ng edukasyon ng isang devotee ng Diyos. So, mainam sana na kung andyan man tayo sa impluensya ng ignorance, ng passion, ay umalis tayo dun. O kaya kung hinihilaman tayo, inimpluensyahan man tayo, tinutulak tayo sa ganitong impluensya ng kamangmangan at passion, okay, huwag tayong bumigay, huwag tayong sumunod. Okay? Mas mainam dito tayo sa mode of goodness, pero ganun pa man,
ito pa rin ay nasa may impluensya ng material eh. Kailangan natin makawala dito ng lubusan at mapunta tayo sa transcendental o spiritual goodness. So, ang yoga, okay, ay merong gabay na ibinibigay. May binibigay na karunungan, kaalaman para ito ay ating maunawaan. Na merong ganyan sa ating kapaligiran, sa ating paligid. Merong ganyang modes, 3 modes, na umuumpluwensya sa atin, humila sa atin, nagtutulak sa atin. Merong ganyan. At kung kahit papaano ay tayo ay may pagnanais, sincere na pagnanais na malaman talaga, maunawan talaga ang buhay natin. Okay? Yung ating existence. Kung meron tayong sincere na hangarin, na malaman yung meaning ng buhay, malaman yung ating pag-iral, ay bibiyaan po tayo ng Diyos. Tutulungan po tayo ng Diyos na makamtan natin yung karunungan at proseso para makamit natin yung spiritual na kamalayan. Ang ating spiritual na kamalayan. So, sa Vedas po, sa Bhagavad Gita po, meron pong mensahe ang kataas-taasang Panginoong Krishna. Tungkol sa 3 modes of material nature. Sabi po niya, sa Bhagavad Gita po, text 14, text 5. Ito pong chapter 14 ay tumatalakay po sa 3 modes of material nature. Okay po. Sa text 5 po ng chapter 14 ng Bhagavad Gita, sinabi po ng kataas-taasang Panginoong Krishna, ang material na kalikasan ay binubuo ng 3 mode o katangian. Kabutihan, kapusukan, kamangmangan. O matipunong Arjuna, kapag ang eternal na buhay na nilalang ay naugnay sa material na mundo, siya ay nakukondisyon ng 3 ito. So tayo ay nakukondisyon ng 3 ito. So, laganap ang 3 modes of material nature. Ito ang gumagana dito sa material nature. Narito itong 3 modes of nature na ito. Ang ating pong katawan, physical, ang ating katawang mental, ay binubuo ng material. So, itong katawan nating physical at katawan nating isipan ay merong karga na ganito. May hila na ganito, may impluensya na ganito. At tayo ay obligado, hindi makakawala sa impluensya nito. Ngayon, sa ating pagtangay o pagkatangay, sa ating pag-impluensya sa atin ng material nature, nakukondisyon tayo sa impluensya nito na iniisip natin na ito na yung buhay natin. This is it. Ito na yung ating buhay. Kaya naman nangyari, natatali tayo dito. Hindi natin inisip na meron pang superior na buhay maliban pa sa buhay na ito. Maski man yung buhay na nasa impluensya ng ang kabutihan, bagamat ito ay nagdudulot ng material na kaligayahan, hindi yun ang kaligayahan na magpupuno, magsasatisfy sa hinahanap natin na spiritual na kaligayahan. Yung pong mga
philosopher, mga scientist, mga poet, marunong sila. Meron silang karunungan. Nasa mode of goodness sila. At dahil sa karunungan nila, meron silang kaligayahan na matitikman. Ang masamang epekto nito, sa tama ng kaligayahang material na ito, inisip nila, ito na yung masayang buhay. Ito na yung buhay. Ang mangyayari sa kanila, next life, susunod na pag-iral nila, ganun pa rin yung kanilang itutuloy nilang gawain, mode of, nasa impluensya ng goodness. Okay, merong material na kaligayahan. Pero, andyan pa rin yung material na pagdurusa dahil meron kang material na katawan. At hindi sapat yung material na kaligayahan na yun para talagang ikaw ay masatisfy. Yung magpatayo ng simbahan, magpatayo ng eskwelahan, magpagawa ng mga poso para may yung mga tao, magbigay ng pagkain. Nasa mode of goodness po yan. At habang ginagawa yun, may naramdaman silang kakaibang kaligayahan. Pero yan po ay nasa kategorya pa rin ng material na kaligayahan. Masarap yan eh. Mataas na kaligayahan yan eh. Ngayon, yung isang tao na nasa impluensya nito at hindi niya alam yung spiritual na kaligayahan, iniisip niya, yun na yung buhay, yun na yung kaligayahan. Pero hindi. So natatali yung spirit soul, ikaw sa ganong buhay. Isipin mo yun na yung buhay. Kaya sinasabi na parang lubid ito natatali sa'yo. Nagiging attracted ka sa ganong kaligayahan, sa ganong pamumuhay, sa ganong takbo ng isipan. Okay? So, ganon din yung mga tao na attracted naman. Kanya-kanya tayong pagkahumaling, na-attract tayo sa impluensya ng kapusukan. Natin, this is it, yun na yung buhay. Mag-enjoy ng mga material. Patayo ng mga kung ano-ano. At yun namang mga nasa mode of ignorance. Yeah, this is life. Tulog. Tamad. Walang pakialam sa paligid. Hindi nga pinapakialaman yung sarili. Kung maganda ba yung takbo ng kanyang katawan o hindi. Kung healthy ba yung katawan niya o hindi. Walang malay sa sariling katawan, walang malay sa kapaligiran. Pinisip niya, ito na yung buhay. Masaya na ako dito. So, ito yung lubid ng ilusyon. Ang kalikasan ay naghahandog ng varieties, ng variegatedness, na iba't ibang uri ng buhay, ng lasa. Na ikaw na spiritual ay mahumaling naman sa mga ito. Na para patuloy kang makalimot sa iyong tunay na spiritual na buhay, sa iyong tunay na masayang buhay. Ang layunin ng Diyos, ang layunin ng spiritual master ay gisingin tayo sa ating pagkakatulog tungkol sa ating spiritual na buhay. Ang layo nila ay makawala tayo sa kamangmangan, sa ilusyon, sa pagkalimot sa ating spiritual na pag-iral. Ang layo nila ay pawalan tayo, i-liberate tayo, bigyan tayo ng kalayaan sa impluensya ng material at magpailalim tayo sa impluensya ng
spiritual. Material energy. Energy. Pag sinabi pong energy, meron po yung puwersa na i-impluensya sa atin. Pag hindi natin alam na merong spiritual energy, merong spiritual influence, laglag po tayo sa material influence. So, ini-educate po tayo ng Diyos at ng representative ng Diyos, ng devotee ng Diyos. Hey, meron spiritual energy. Ikaw nga ay spirit soul. At merong supreme spirit soul. Merong spiritual forces, spiritual power, spiritual influence. Dahil spirit soul ka, dito ka magpailalim, magpa-impluensya. Sa tulong ng spiritual sound vibrations na lagi po nating inaawit, mga mantras po, yan po ay spiritual sound vibration, hindi po yan material. Unti-unti po, makakawala tayo sa impluensya ng material. Kung patuloy lamang po natin gagawin ang prosesong ito ng mantra meditation, kung saan ang ating kamalayan, ating atensyon, ating damdamin ay ipinopokus natin sa mga transcendental na tunog na ito. Yung pong lubid ng ilusyon, lubid ng material nature, ay unti-unti pong luluwag ang pagkakakapit sa atin, pagkakatali sa atin. Yung natural nating kalayaang espiritual ay ating unti-unting matitikman, mararanasan. Yung ating natural na buhay espiritual, ating natural na espiritual na kamalayan ay unti-unti po nating matitikman. Yun po yung natural nating kalagayan. Malalaya tayong espiritual na lalang. Ang gawin po natin ay kumabit tayo sa impluensya ng material, ng spiritual. Lalagit-lagi tayong may kakapitan Lalagit-lagi tayong merong didikitan. Pag kumalas tayo ng dikit sa spiritual, automatic po, didikit tayo sa material. Para po tayo ay makawala sa dikit sa material, kailangan natin dumikit sa spiritual. At ito po ay proseso ng pagdikit sa spiritual. Mantra meditation, transcendental sound meditation. Ang paglalagay ng ating isipan, ng ating damdamin, sa mga banal na pangalan ng Diyos. Gawin po natin to, garantisado po, matitikman po natin, mararanasan po natin yung ipinapaliwanag ko po na pagkawala natin sa impluensya ng material. Unti-unti po, makakawala po tayo sa hatak, sa hila, puwersa ng material. Yan man ay maging puwersa ng kamangmangan, puwersa ng kapusukan, o puwersa ng kabutihan. Huwag po natin isipin na yung puwersa ng impluensya ng kabutihan, yun na yung pinakamataas. Hindi po. Meron pong pinakamataas. Puwersang spiritual. So, gawin lang po natin ang proseso na to. Ang pakikinig, pagsambit ng mga transcendental sounds, at unti-unti po, matitikman po natin kung ano ang lasa na impluensya ng spiritual. Maraming pong salamat. Kita po tayong muli sa sunod pong linggo. Salamat po. Haribol nitay go, nitay go, haribol. Haribol,
Nitai Gor Haribo. Kayo po naman. Haribo, Nitai Gor. Nitai Gor Haribo. Haribo, Nitai Gor. Nitai Gor Haribo. Haribol Nitai Gor. Nitai Gor Haribol. Haribol Nitai Gor. Nitai Gor Haribol. Haribol. Haribo, Nitai Gor. Nitai Gor Haribo. Haribo, Nitai Gor. Nitai Gor Haribo. Haribol Nitai Gor. Nitai Gor Haribol. Haribol Nitai Gor. Nitai Gor Haribol. Haribo, Nitai Gor. Nitai Gor Haribo. Haribo, Nitai Gor. Nitai Gor Haribo. Haribol Nitai Gor. Nitai Gor Haribol. Haribol Nitai Gor. Nitai Gor Haribol. Haribo, Nitai Gor. Haribol. Nitai Gor Haribo. Haribol. Haribo, Nitai Gor. Nitai Gor Haribo. Haribol Nitai Gor. Nitai Gor Haribol. Haribol Nitai Gor. Nitai Gor Haribol. Haribo, Nitai Gor. Nitai Gor. Nitai Gor Haribo. Haribo, Nitai Gor. Nitai Gor Haribo. Gopala Govinda Rama Madana Mohana. Gopala Govinda Rama
Madana Mohana. Gopala Govinda Rama Madana Mohana. Gopala Govinda Rama Madana Mohana. Gopala Govinda Rama Madana Mohana. Gopala Govinda Rama Madana Mohana. Gopala Govinda Rama Madana Mohana. Gopala Govinda Rama Madana Mohana. Gopala Govinda Rama Madana Mohana. Gopala Govinda Rama Madana Mohana. Gopala Govinda Rama Madana Mohana. Gopala Govinda Rama Madana Mohana. Gopala Govinda Rama Madana Mohana. Gopala Govinda Rama Madana Mohana. Govinda Rama Madana Mohana. Gopala 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 Govinda Rama Madana Mohana. Gopala. Haribol. Maraming pong salamat. Haribol.